matitino pa kayong mga Pilipino, sana alam ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Kung hindi niyo alam ang ibig sabihin nito, mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo at sa pinaglaban ng mga bayaning namatay sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Kung hindi niyo alam kung anong ibig sabihin nito, mahiya kayo sa mga nagbuwis ng buhay ng napakaraming Pilipino laban sa mga dayuhang nanakop sa Pilipinas. Huwag kayong humarap sa monumento ni Rizal o ni Bonifacio. Mahiya kayo kung hindi niyo alam ang ibig sabihin nito. Kayong mga sundalo at mga pulis, mahiya kayo sa ginawa ninyo. Mahiya kayo sa mga ninuno nating nagbuwis ng buhay nila sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Nakikita ninyo ang diferensya? Yung puti, pumatay, 300,000, mastermind siya ng invasion of Iraq. Hindi man lang kriminal yung mga nandun. Ayaw i-prosecute ng ICC. Yung presidente ninyo, ang tinutugis ay kriminal, adik, drug pusher. Ang akusasyon, indirect co-conspirator, at least 19 and at least 24. Yung isa at least 300,000, ayaw mong i-prosecute. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin dito, mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo. Dahil hindi nyo alam kung anong nangyayari sa mundo at kung anong ginagawa sa inyo ng mga dayuhan. Bilang Asyano at bilang Pilipino. Nagbubunyi ngayon ng ICC dahil meron silang First Asian. Ano? First Asian, nagbubunyi ka? Hello everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong pinaka-favorite na tagalista ng Noisy. Ay nako, no? Itutuloy-tuloy na natin itong ating pasabog. Naglalag ba ako or maayos ba yung video ko? Maayos ba yung video ko? Okay, eto na. Nagkabale-balentong na, nagkabulbul na ang script ng palasyo. Hindi nila kinaya ang ating pasabog sa Article 59 ng ICC arrest proceedings. Kung ano-ano nang pinagsasabi nila. Kung ano-ano nang pinagsasabi nila. Pero bagong lahat, pakishare muna ito para malaman ng sambayan ng Pilipino, lalo na sa inyong mga kaibigang sundalo, pulis. Huwag na kayong umasa sa mga politiko, wala na yan. Mga sundalo at pulis, i-share nyo ito at nang malaman nila kung paano nila dinodorobo ang taong bayan, pati na ang mga pulis at sundalo. I cannot believe what this government is willing to do in order to make Filipinos stupid. Grabe. So paki-share muna, i-share nyo muna ito na malaman ng maraming tao. Okay. Etong, naalala nyo, nag-discuss ako ng Article 59 noon. Marami nang nakapanood noon, ano na siya, at this moment is mga nasa 1.4 million na. Nasa 1.4 million na. Since yesterday, 1.4 million. At dadami pa because I am correct. At bakit ako correct? Because ito na mga pinagsasabi ng Malacanang. Hindi na nila alam kung anong sasabihin nila. Kayong mga sundalo at mga pulis na nunumpa na poproteksyonan ang konstitusyon, sana makinig kayo at sa kaibuturan ng konsensya ninyo, tingnan ninyo kung ang ginawa ng kasamahan ninyo ay tama. Or kung hindi pa kayo niloloko ng gobyernong ito. Mahiya kayo sa mga bayani ng Pilipino na binuwis ang buhay nila laban sa mga mananakop na dayuhan. And what did you do to a Filipino? Your former commander-in-chief, a president, highest approval rating. Isinurrender ninyo sa isang foreign power. For what?
Makikita nyo kung kaano kayo ginanya ng mga utak ninyo. Anong klase yan? Nag-iisip pa ba kayo? Or totoo ang sinasabi nila ng average IQ ng mga Pilipino ay 81? Okay. Una, itong si Claire Castrong hitad. Claire, sabi mo, pagdating ni Duterte sa Netherlands, haharap siya sa Dutch court, sa korte ng local court ng Netherlands. At yung local court na yon ang magdetermina kung ang pag-aresto kay Duterte sa Pilipinas ay tama. Yung mga nakikinig ngayon dito, kayo GMA News po. Ganon ang nangyari. Nakita ninyo? Kita nyo? Oh, yan ba? Tama ba yung sinabi ni Claire Castro? Ginagago na kayo ng harap-harapan, nagpapagago kayo, ipopost nyo pa ng ganyan. Anong klase yung GMA News? Walang kinikilingan, pawang katotohanan lamang. Matagal na kayong wala doon. Isa na lamang kayong beach baby ni Marcos. Oh, i-discuss ko kung bakit sinasabi to ni Claire Castro, ha? Okay, i-discuss ko. O, anong sumunod na katangahan nila? Ito na, i-share nyo ito nang malaman kung gaano kayo ginagago. Ang sabi ni Assistant Secretary ng DOJ at spokesperson ng Department of Justice, ang naging role daw ng DOJ ay competent judicial authority to attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Lahat naman siguro dito, nag-Consti 101, no? Kayong mga sundalo at pulis na nakikinig sa akin, nag-Consti 101 naman tayong lahat. Ano yan eh? Kailan ba namin pinag-aralan ng Constitution nung 90s? Fourth year high school kami. Nung 90s, pinag-aralan namin yung Constitution. Pinamemorize pa sa amin yung preamble. Kailan nagkaroon ng judicial power? Kailan naging napunta sa DOJ ang judicial power? Kailan naging parte ng judiciary ang DOJ? Alam ng lahat na ang DOJ ay under executive department. Ang inyong mandato ay administrative. Nasa executive kayo. Hindi kayo competent judicial authority. Ang competent judicial authority ay ang nag-i-interpret ng batas. Kailan kayo binigyan ng mandato ng konstitusyon na maging judicial authority? Gwapo ka lang, Miko Clavano, pero punyeta, wag ka na sanang magkaanak. Paano to napakapasan ng pagiging abogado? Itanong nyo nga, what kind of bar exam did this attorney took? Mga pulis at sundalo, lalo na yung mga matitino, yung tunay pang mga matitino, nanumpa kayo, di ba, napoproteksyonan ninyo ang konstitusyon, lalo na yung mga sundalo. So, dapat alam ninyo yung konstitusyon na pinoproteksyonan nyo, di ba? Pag napakita nyo sa akin, kahit sino sa inyo, okay, na ang DOJ ay may judicial power ayon sa konstitusyon, i-court martial nyo kung mga sundalo, pauwi nyo at i-firing squad nyo ko. Sino ngayon ang nanloloko ng taong bayan, mga sundalo at pulis? Sige nga, sagutin nyo. Sino? Sino? Yung mga sundalo at pulis, sabihin nyo sa mga anak ninyo, sa mga nanay at tatay ninyo, sino ang nanloloko ng taong bayan ngayon? Pumunta kayo sa libingan ng mga kasamahan ninyong nasawi ang buhay sa pakikipaglaban sa mga terorista. Sabihin nyo sa mga labi nila kung sino ngayon ang nanloloko ng taong bayan. Sumunta kayo sa harapan ng monumento ni Rizal, ni Bonifacio. Sabihin nyo kay Rizal at Bonifacio, sino ngayon ang nanloloko ng taong bayan? Sabihin ninyo yan. Tanungin ninyo. Tumingin kayo ng diretso sa harapan ng mata ng mga anak ninyo. Sabihin ninyo sa mga anak ninyo kung sinong nanloloko ng taong bayan.
At ano ang naging partisipasyon ninyo sa panlulokong yan ng taong bayan? You are following orders? You are following orders of people who don't know the law? Okay, bakit nila sinasabi yan? Sinabi ko na sa inyo, di ba? Dahil kasi yan dito sa aking naging video. Okay? Papakita ko sa inyo yung video. Sa aking naging video, a day ago. Okay? A day ago. Okay, ito yan. So makikita nyo, a day ago, sabi ko kasi, Philippine arrest of Duterte violated ICC's arrest proceedings. Okay? 1.5 million na ang viewers. A day ago lang ito. So, ibig sabihin, marami talaga itong nanonood because I am correct. 100% correct. Bakit? Nagkakaiba-iba, nagkabulbuhula sila ng script. Bakit? Ito kasi yan, mga friends. Okay? Sa ICC, merong arrest proceedings kung paano ka mag-aaresto. Okay. Ilang beses ko na itong dinidiscuss, pero para tumatak sa utak ng mga Pilipino, lalo na may pag-asa pa. Sana may pag-asa pa. Unang step, arrest. May request to surrender or request for provisional arrest, anything, provisional arrest, or surrender. Gagawin mo kung makikipag-cooperate ka sa ICC. Definitely, yung gobyerno ni Marcos nakipag-cooperate. And in effect nila yung arrest eh. Step 2. Ano ang step 2? Ang step 2, babasahin ko muna yung eksaktong English. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine, in accordance with the law of that state, that the warrant applies to that person, the person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's rights have been respected. Sa Tagalog, ang isang inaaresto, pagkatapos siya mismong arestuhin, dapat siya ay ihaharap yung inaresto sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Yun ang custodial state eh. At yung competent judicial authority na yon ang magdidetermina in accordance with the law of that state, in accordance sa batas ng Pilipinas, na ang warrant ay nag-a-apply dun sa inaresto, dito kay Duterte, na ang proseso ng pag-aresto ay tama at ang karapatan ng inaresto ay nirespeto. Mga abogado at din, alam ninyo ang statutory construction ng Article 59.2. Ikaw spokesperson kang DOJ ka, nakapasa ka ba ng statutory construction sa kung saan ka mang law school nag-aral? Shall, ibig sabihin dapat sa harapan ng competent judicial authority. Sino ang competent judicial authority ayon sa konstitusyon ng Pilipinas? Magsalita kayo mga sundalo at pulis. DOJ ba? Anong gagawin ng competent judicial authority? That competent judicial authority which shall determine in accordance with the law of that state. Ano ibig sabihin ng statutory construction na yan? Pag-i-interpret ng batas. Kasi paano ka magdidetermine kung naayon sa batas yung ginawa kung hindi mo i-interpret yung batas? Sino ang may power under the Constitution of the Philippines to interpret the fucking law? Kailan pa na ang DOJ na under ng Executive Department ay nagkaroon ng power to interpret the law, to assess whether the rights of the person arrested has been respected? This is not the function of the executive, but by the judiciary. Kayong mga sundalo at pulis na nanumpa sa watawat ng Pilipinas, na poproteksyonan ninyo ang konstitusyon. Alam ninyo ang sinasabi ko. Dahil hindi nyo poproteksyonan ang isang bagay na hindi ninyo alam ang ibig sabihin. Ngayong kayong mga sundalo na nangako na poproteksyonan ang konstitusyon hanggang sa huling kamatayan. Ito ba ang konstitusyon
ang interpretasyon ng konstitusyon na iaalay ninyo ang inyong buhay? Tumingin kayo ngayon sa mga mata ng inyong mga anak. Sabihin nyo sa mga anak ninyo, ganito, kung kaya ninyo, anak, ang DOJ, ang Competent Judicial Authority sa Pilipinas na ayon sa konstitusyon na aking poproteksyonan hanggang sa aking kamatayan. Kaya nyo? Sa harap sa mata ng nanay at tatay nyo. Harapan ng monumento ni Rizal, ni Aguinaldo, ni Bonifacio. Kaya nyo? Kung hindi nyo kaya, alam nyo, naglolokohan lang tayo dito. At kung naglolokohan lang tayo dito, ano to, matatahimigan? Dahil ano? Nakita nyo na? Nakita nyo na kung ano ngayon ang kanilang, hindi na nila alam kung paano sila lulusot. Ang ginawa na lang nito ni ASEC Miko Clavano ng DOJ, nag-claim na lang sila na sila yung Competent Judicial Authority na tinutukoy. Bakit mo sinasabi yun ngayon, Miko Clavano? Pero kahapon, ang sabi ni Claire Castro, hindi ang local court sa Netherlands ang Competent Judicial Authority. Sabi ni Claire Castro, no March 12, ang Competent Judicial Authority ay yung local court. Kasi kaya siya yung Competent Judicial Authority kasi yung korte daw sa Netherlands ang magdidetermina kung ang arrest ay proper. Sabi ni Claire Castro ng March 12. Ngayong araw, sabi naman ni Miko Clavano ng DOJ, ay hindi, sila daw ang Competent Judicial Authority na nag-assess ng proper process. Ano to? Claire Castro, Dutch court ang mag-a-assess ng arrest proper. Si Miko Clavano nag-claim hindi, sila daw ang nag-assess ng may proper process. Sino ba talaga? May mag-a-assess pa lang or na-assess nyo? Of course, paano kayo mag-a-access? Hindi kayong Competent Judicial Authority na tinutukoy sa Article 59 ng arrest proceedings ng ICC. It is a real court. Bakit sila nagkabale-balentong na? Okay. Pinakita ko sa inyo, di ba, yung batas. Okay, hihimayin natin ang batas. Yung pula dyan, yan yung steps ng naaayon sa batas. Step, ano lang to? 1, 2, 3, 4. Marami pa yan. Okay? Pinakadulong step is surrender. Okay. Okay, unang step, Article 59.1, arrest the accused. Check. Inaresto si Digong. Check. Ayaw man natin gusto man natin o hindi, tama yon. Naayon sa batas yon. Anong sunod na step? Article 59.2. Kayong mga lawyer, alam niyo na ang procedural justice, is this a matter first of doing a checklist? Kung yung proseso ay nasusunod, check. That is the first cut of understanding whether procedural justice has been done. Saka ka magpapalalim yung substantive. Hindi ba? Check. Arrest the accused. Check. Next step, Article 59.2. Iharap ang akusado sa Competent Judicial Authority ng Custodial State. Iharap mo sa korte. Saan nyo dinala? Sa Villamor Air Base. Kailan naging korte ang Villamor Air Base? Isipin nyo nga, kailan naging korte ang Villamor Air Base? Kayong mga sundalo, tumingin kayo sa mga mata ng mga anak ninyo. Kung kaya nyo, sabihin nyo sa kanila, anak, ang Villamor Air Base ang venue ng Competent Judicial Authority. Kaya nyo? Kaya nyo gawin? Kung hindi nyo kayang gawin, naggagaguhan na, di ba? Next step, hinarap mo yung akusado. Next step, Article 59.2. Ang Competent Judicial Authority susuriin ang warrant, process, at kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. Hindi mo na nga hinarap sa judicial authority. Hindi mo hinarap sa korte. Hindi mo pinbisenta sa korte. So, paano mo gagawin yan? Anong ginawa nila? Isinakay sa aeroplano. At ending, umalis ang aeroplano. Pero hindi yun. Pagkatapos mong iharap, pagkatapos suriin, ang akusado habang nasa harapan ng korte, ang hihiling ng interim release sa Competent Judicial Authority. Hiling siya ng kasama niya sa karapatan niya ng akusado. Sa Pilipinas pa lang. So, Article 59.1 lang kayo. Inaresto nyo at inilipad. Ito ng mga sundalo na nandoon at pulis, akala nila tama ang proseso. O niloko kayo.
Hindi ba ako tama? Kasi kung hindi ako tama, bakit ngayon kayo naggaganito-ganito? 'Di ba? 1.5 million na ang nanood, eh. Oh, hindi ba? Dahil hindi niyo kinakaya. Dahil namumulat na unti-unti ang mga Pilipino. Ang kailangan na lang mga mamulat ang mga niloko ninyong sundalo at pulis. Kung ayaw nila mamulat, okey lang. Meron pa namang second and third generation or fourth generation ng Pilipino. Baka doon pa mamulat na ang mga Pilipino. Lalo na yung mga dapat mamulat sa gobyerno. Ano yan? Sinasabi mo ikaw ang competent judicial authority. Hindi po kami engot. Hindi lahat ng Pilipino ay kapos sa pag-aaral. Okay? Ano ang competent judicial authority? Kailangan natin mabigay ng example, no? Para matahimik itong mga to. Okay? Ano ang example ng competent judicial authority? Papakita ko sa inyo, ha. Article 59 process yan, di ba? Okay. So this is part of Article 59 process. Okay. Kasi pag hinarap mo sa korte at humiling yung akusado ng interim release, yung korte makikipag-ugnayan sa ICC, okay? Pagtatanungan sila, okay? Mag-aas ng opinion yung korte sa ICC. Kaya ito, makikita mo diyan, recommendations to, hindi ko na babanggitin yung French name, pero it's the Brussels Court of Appeal. Pursuant to Article 59 of the Rome Statute. Sino dito yung involved? Si Bemba, okay? I think ng Central African Republic. Si Bemba, si Jean-Pierre Bemba Gombo. Si Gombo kasi hinulihan sa Belgium habang may pending warrant of arrest ang ICC. Okay. So nung ginawa ng Belgium, hinarap of course sa competent judicial authority. At ang next step nun, si Bemba ay humiling ng interim release sa korte ng Belgium. Yung korte ng Belgium, parte ng procedure ng Article 59 ay nakipag-communicate sa ICC. Okay, kaya nga yan, ito na yung decision ng ICC. Hindi to decision ng ICC. This is just their opinion about the interim release request. Okay. Ito ang procedure. Ngayon, kung ikaw DOJ, magki-claim ka na ikaw yung competent judicial authority na sinasabi diyan sa Article 59, bakit dito sa Belgium, hindi ang Ministry of Justice nila ang nagki-claim na sila ang competent judicial authority? Alam mo, may sagot ako diyan kung bakit. Dahil ang Belgium, mas mataas ang average IQ. Una. At ikalawa, less corrupt sila kaysa sa inyo. Ikatlo, maganda ang reading comprehension nila. At siguro, yung pag-aaral nila sa law school, yung statutory construction doon, higit na mas mahusay ang pagtuturo kaysa sa law school na kung saan itong Miko Clavano na ito, na spokesperson ng DOJ, ay nag-aral. Saan ba ito nag-aral na law school? Yung mga retired judges na nakikinig sa akin. Ano? Mananahimik na lang kayo. This is usurpation of power. Hindi ba? Bakit mo ni-usurp ang judicial power sa institusyon na inatasan na may judicial power ng Constitution? This is an admission of usurpation of authority. Magbubulag-bulagan pa rin tayo? Magbubulag-bulagan pa rin tayo dito? Mga sundalo at pulis, kayo na lang ang ganyan ng mata, oh. Inalay nyo yung buhay ninyo, iaalay nyo yung buhay ninyo para proteksyon na yung konstitusyon. Tapos makikita mo, yung nag-utos sa'yo, sila na raw ang competent judicial authority. Ting buhay meron kayong iaalay ninyo ang buhay ninyo sa konstitusyon na binababoy na ng harap-harapan. Ha? Sige nga, humarap kayo sa, tingnan nyo yung mga mata ng mga anak ninyo. Sabihin nyo kung hindi ito pambababoy ng konstitusyon ng Pilipinas. Na kung saan iaalay nyo ang buhay nyo, kayong mga sundalo at pulis na mamatitino pa. Ha? Hindi kayo natusukan dito? Ateneo? Taga-Ateneo pala to? Ganito pala ang turo sa Ateneo? Ang DOJ na ang competent judicial authority, nakakahiya kayong Ateneo kung ito ang tinuturo ninyo sa mga estudyante ninyo. Nakakasuka.
Okay, na-publish na yung secret warrant, okay? Okay. So, i-discuss muna natin yung secret warrant, no? Okay, ano ang sabi? Pinagsasabi sa atin, 6,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000. Ganyan, di ba? Nabasa ko na ang warrant. Na-publish na nila ang warrant. Kaya siguro hindi nila pinapublish ang warrant, ginawa nilang secret, dahil nakakatawa at nakakasuka. Masisira ang narrative. Bakit? Ito, alleged crimes. Sinuyod ko talaga tong warrant of arrest, buong magdamag kagabi, bago ako matulog. Hinahanap ko yung 5,000, 6,000, 20,000, 30,000 na paulit-ulit nilang sinasabi. Hanggang ngayon sinasabi nila sa Western media. Ito lang ang numbers na nakita ko. At least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, and at least 24 persons, allegedly criminals, drug pushers, and thieves or drug users. At least 19. At least 24. So at least 43. Grade 3, grade. Kailan tayo nag-fraction, ratio and proportion? Grade 3. At least 43. Ang ipinadadayok-dok sa mga tao, buong mundo, at least 6,000 or at least 20,000, at least 30,000. Siguro naman marunong tayo mag-basic math. Hindi ba? Ano to? Ayan ang alleged crime. Okay? Ito pa. Ano ang kasalanan? Hindi pa mastermind. Indirect co-perpetrator. Puta, hindi man lang co-perpetrator or mastermind. Indirect pa. Sino yung mastermind? Sino yung major perpetrator? Yung indirect? Ano yun? At yung inaakusa nyo pa, at least 19, at take note ha, ang period nito ay 2011 to 2019, 8 years. Sa 8 years na yon, kailangan tayong magsabi na ito ay crimes against humanity dahil may at least 19 persons na drug pushers at thieves or at least 24 na drug pushers at thieves na nategi. Wow! Pero, anong binabalita nila? 6,000, 20,000, 30,000, hindi siya ang may kagagawan. Hindi na nakalagay sa warrant. Granting na tama itong warrant of, granting na, assuming for the sake of argument na, okay, ano ko, sige, usigin mo. Nasaan yung 6,000 mo? This is propaganda. Wala na silang mahanap, nag-imbento, gumawa ng 19 at 24, at dahil hindi nila malink, ginawa na lang nilang indirect co-perpetrator. Pero sa buong taon, anong pinagsasabi ng mga Western media at itong mga kakamping? Yellow? Siya ang mastermind. Bakit ang warrant of arrest mo, indirect co-perpetrator? Ano? Hindi kayo nasusuka? Ito pa, papakita ko sa inyo. Sobrang nakakatawa, no? Minasa ko yung warrant. Diyos mio, this is an international institution. Ipapaalala ko lang sa inyo. International institution funded by so many states na sila na yung parang pinakabonggang institusyon sa buong mundo dahil international. Tingnan niyo itong paragraph 17. Okay? First sentence. When Mr. Duterte first became the mayor of Davao City in 1998, he established the Lambada Boys, which acted as a death squad composed of police officers and non-police hitmen with a mission to kill criminals. In the early 1990s, the Lambada Boys were renamed Davao Death Squad. Wait a minute. Wala bang pera ito na mag-proofread? Sabihin nyo nga sa akin, ganito kakaslapi? International, ganito kakaslapi? Sabi mo, binuo ang Lambada Boys ng 1998, nung unang naging mayor ng Davao City, si Duterte. Tapos, ang next sentence mo, early 90s, Lambada Boys were renamed Davao Death Squad. 1998, binuo yung Lambada Boys according to your warrant. Pero early 1990s, ni-rename na Davao Death Squad. Siguro naman, hindi naman tayo tanga ng 1998 ay hindi early 90s. Patapos na nga ang 90s ng 1998 eh. Ano?
Kayo mga pulis, mga sundalo, hindi ito gagawan? How can you be this sloppy? You are an international institution, funded not just by one state, okay, but by an assembly of states. Yung mga nandyan pa sa ICC, ha, mga nagtapos pa yan ng napakagandang universidad sa buong mundo. Kung ito pa lang ay hindi mo makita, mga lawyers, no? Ang mga alam to ng mga lawyers. Ang mga lawyers talaga yan, matindi talaga yung magbusisi, sentence by sentence. Pero ganito kakasloppy. First sentence pa lang, in 1998, he established Lambada Boys. Next sentence mo, in the early 1990s, the Lambada Boys were renamed Davao Death Squad. Wala kang proofreader? Wala kang editor? Ano to, madalian? Ano to, parang finish or not finish pass paper? Na essay? Ano, naglolokohan na tayo? Huh? Tingnan mo naman. Last sentence. This agreement had the aim of addressing the growing criminality by killing criminals in a covert and secret manner without sticking to the basic law enforcement or investigation. Ang huling clause, which had allegedly proven ineffective in eliminating or reducing the crimes. Tatagalugin ko, ibig sabihin yan. Yung mga lawyers natatawa na siguro dito. Ibig mong sabihin, alleged lang na yung ginawa na pag-eliminate ng criminals ay ineffective. So ano pala yung totoo? So possibly, ang totoo, effective. Nagigets yun na how sloppy this is? Huh? You surrender. Kayong mga sundalo at pulis, you surrender your former commander-in-chief, the most beloved Philippine president in recent memory, highest trust rating, highest approval rating, to be tried by a foreign power who is this sloppy in writing a warrant of arrest? Eh, baka totoo ang chismis na ang mga Pilipino, ang average IQ ay 81. Tapos, indirect co-perpetrator ang accusation. Indirect. Hindi man lang, okay, siya ay ang main brain, ang mastermind. Hindi man lang ganon. Hindi man lang co-perpetrator, yung talagang partner ng mastermind. Indirect. Ano to? Tapos, ang alleged crime, at least 19 and at least 24? Na indirect co-perpetrator? At ang period niya yan, 8 years na yan. 8 years, 2011 to 2019. Eh, mas marami pang napatay dyan si Ampatu, mas marami pa dyan yung dun sa Ampatuan Massacre. Kinaya naman ng korte natin. Isang araw lang yun, Ampatuan Massacre. Eh, ito 8 years. 8 years itong figures na to. Ano? In 8 years at ang kanilang accusation na indirect co-perpetrator. At least 19 persons and at least 24 persons sa 8 years na yun from 2011 to 2019 na nakalagay dyan na period ng coverage nila. Okay. Ako talaga gusto kong i-address tong mga sundalo. No? 8 years. Naalala nyo to? Kayong PNP? Naalala nyo to? 2019, nag-request kayo ng Interpol Red Notice laban kay Joma Sison na nandun sa Netherlands para isurrender siya ng Netherlands. Ibinigay ba? Sinurrender ba ng Netherlands sa inyo si Joma Sison? Ha? Naging katulad ba siya ni Bongbong Marcos na we have to fulfill our obligation to the Interpol because we are a leader of a democratic country in an international community? Nagganon-ganon ang Netherlands? Ha? Ano yung gusto niyo siyang dahilan kung gusto niyo siyang balikin ng Netherlands sa Pilipinas? Ang involvement niya sa Inupakan Massacre sa Leyte. Okay. Yung mga sundalo nakikinig dito, alam nila to. Pero I will remind you, baka nagkaroon na kayo ng amnesia. 'Di ba? Pero sana matitino pa kayo. Nasa tama pa kayong pag-iisip. Okay. Ano ngayon yung Inupakan Massacre? Okay. Ang ipipresent din natin dyan. Okay.
ay galing mismo sa mga sundalo. Okay? Siyempre dapat, di ba? Oh, ito'y galing to sa page ng 802nd Infantry Brigade, Philippine Army, August 24, 2021. Ayan, sinabi nila, never again. Noong August 2006 daw, nakakita daw sila ng mass grave site sa Inupacan, Leyte, about 370 meters above sea level. Yung grave sites ay mga survivors ng Communist Party of the Philippines at ito yung mga pinurged ng CPP-NPA. Okay? Nakakita sila ng 67 skeletal remains and 300 remains ng tao dun sa grave site. So in total, 367. Ano? Mga sundalo. Di ba gusto nyo na pabalikin ng Netherlands si Joma, pinabalik? Oh, sino ngayon yung mga attorney konti na nagbibida-bida? Ano ba siya? Di ba member siya ng Makabayan Black? Naging kasangkapan ang mga sundalo at pulis ng CPP-NPA sa panahon ni Bongbong Marcos. Nakakahiya kayo. You have been played like a fool by the people who you've been trying to eliminate in Philippine society for decades, na karamihan sa mga kasamahan ninyo ay nasawi. Anong ginawa? Nagsama-sama kayo, no? Na isurrender sa foreign power ang dating nyong commander-in-chief na kung saan pinakamamahal ng taong bayan. How are you going to justify this in history? Siguro ngayon pwede nyo ma-justify na you're just following orders. But do you really think that history will judge you well? Nasasabihin mo lang na you are following orders? Ano? Kaya, ito Ateneo, linawin nyo to. Ito ba ang tinuro ninyo sa estudyante ninyo dyan? Ang DOJ ay competent judicial authority. Yan na yon. Kakahiya. Kung hindi pa kayo mamulat, masasabi ko na lang, may second, third, and fourth, and fifth generation pa naman ng mga Pilipino na baka sakasakali sila ang mamulat. Pero iisa lang sasabihin ko sa inyo ngayon. Sa susunod na mga henerasyon na iyon, ano sa tingin ninyo ang sasabihin nila pag makita nila ang pinaggagawa ninyo? Ang sasabihin ba nila ay magpapasalamat ba sila dahil ang kanilang mga ninuno ay hindi natutulog sa panahon na yon? Or gusto ninyong sabihin ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino ay salamat, ang aking mga ninuno ay mulat. Ano? Ito nang pagtatap, ito talaga. Ito talaga. Kayong mga Pilipino, okay? Lalo na yung mga nagbubunyi, ganyan. Gusto ko lang ipaalala sa inyo ito. Okay? Yan. Naalala niyo si Tony Blair. So, dati siyang British Prime Minister. Noong 2003, kasama ni Bush, in-invade nila ang Iraq. Binomba nila ang Baghdad. And that war was illegal. Maraming nasawi. And take note, hindi sila tumutugis ng adik, ng kriminal. Sila ay they are just really killing Iraqis, innocent Iraqis. Ang kailangan lang naman nila si Saddam Hussein. In 8 years, ang namatay sa Iraq ay at least 300,000. Itong si Tony Blair, okay? War crime yun eh. Illegal yun eh. Alam nyo ba ang ICC, ayaw siyang i-prosecute. 300,000. 8-year period, 300,000. At least 300,000. Tapos sa warrant of arrest nila kay Diggo, itong si Tony Blair, mastermind talaga siya nung Iraq War. Mastermind siya. Nandun sa report eh. Siya talaga ang directly responsible. Dito sa warrant of arrest ni Duterte, na isang Asian, hindi puti, hindi galing ng Western country, ang accusation ay indirect co-conspirator. At ilan? In an 8-year period, at least 19 and at least 24. Kung matitino pa kayong mga Pilipino, sana alam ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin nito, mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo.
at sa pinaglaban ng mga bayaning namatahi sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Kung hindi niyo alam kung anong ibig sabihin nito, mahiya kayo sa mga nagbuwis ng buhay ng napakaraming Pilipino laban sa mga dayuhang nanakop sa Pilipinas. Huwag kayong humarap sa monumento ni Rizal o ni Bonifacio. Mahiya kayo kung hindi nyo alam ibig sabihin nito. Kayong mga sundalo at mga pulis, mahiya kayo sa ginawa ninyo. Mahiya kayo sa mga ninuno nating nagbuwis ng buhay nila sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Nakikita ninyo ang diferensya? Yung puti, pumatay, 300,000, mastermind siya ng invasion of Iraq. Hindi man lang kriminal yung mga nandun. Ayaw i-prosecute ng ICC. Yung presidente ninyo, ang tinutugis ay kriminal, addict, drug pusher. Ang akusasyon, indirect co-conspirator, at least 19 and at least 24. Yung isa at least 300,000, ayaw mong i-prosecute. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin dito, mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo. Dahil hindi nyo alam kung anong nangyayari sa mundo at kung anong ginagawa sa inyo ng mga dayuhan. Bilang Asyano at bilang Pilipino. Nagbubunyi ngayon ng ICC dahil meron silang First Asian. Ano? First Asian, nagbubunyi ka? Pero yung Tony Blair, at least 300,000, hindi ito tumutugis ng kriminal, ha? Binomba nila ang Iraq. Illegal yung gera na yun. Maya kayo sa inyong pagiging Pilipino kung sa tingin ninyo ito ang itsura ng katarungan. Mahiya kayo. Kayong mga sundalo't Pilipino, mahiya kayo sa mga pagiging Pilipino ninyo, hindi kayo Pilipino. Kayo ay mga tuta ng dayuhan. Hindi nyo nakikita to? Kung anong itsurang ano to? Ha? Tapos, sasabihan ka ng ganyan? Bababuyin yung konstitusyon mo? Harap-harapan na? Bulag kayo? Mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo. Sige nga, ipaliwanag nyo nga yan.